Actually, kahit na sinuspindi na ito, starting September, tapos 60 days lang, sa totoo lang, hindi ko makita yung magiging epekto nito na makapagpapataas pa ito ng presyo ng palay. Kasi marami ng mga umani sa atin starting first week of July. Ngayon, meron na August, then by September. Kahit na yung mga hindi pa umaani, kahit na aani sila, sabihin na natin hanggang katapusan ng September, hindi natin makita na tataas ang presyo ng palay dahil nga andito na sa atin yung mga sobra-sobrang imported na bigas eh. So, kumbaga, sana noon pa napatigil yung importation. Kaya lang, kung kailan mag-aanihan na, nandito na yung mga imported na bigas, kahit na isuspinde yung pag-i-import, wala na rin ako makitang naging epekto nito. Kasi nga, puno na tayo ngayon. Tingnan natin yung mga NFA warehouses, puno na rin. Kaya, sana mali ako. Pero ang nakikita ko dyan, hindi tataas ang presyo ng palay dahil temporary na sususpindihin ang pag-import starting September. Sana noon pa. Siguro baka maka-apekto pa to sa presyo ng palay next year. Kaya lang, kung 2 months lang naman na ipatitigil ito, pagkatapos ng 60 days, yung mga importer, doon naman sila magbabagsak ngayon ng napakarami na namang imported na bigas. Parang naging baliwala. Walang naging magandang epekto. Parang panandalian lang na natigil. Pero yung mga importer, pwede naman sila maghintay ng 2 buwan. Saan lang sila ulit mag-i-import ng maraming-marami pagka bubalik yung unlimited na importation. Actually, yung pagpapatigil na to, it's a way of protecting the farmers. Kaya lang, ang mapoprotektahan yan ay yung mga aani, siguro mga around December, January. Bihira na lang yata yung aani ng ganun eh. Tsaka, mainam na hindi dapat temporary solution yung ibinibigay natin sa mga magsasaka na naapektuhan ng baba ng presyo ng palay. Tingnan natin para malaman natin kung magiging epektibo ba yung ginawa ng pagpapatigil ng importation temporarily. Tingnan natin, i-monitor natin, tataas ba talaga ang presyo ng palay? Kasi nagsisimula na tayo ng anihan. Wala pa po tayong narinig na balita na talagang biglang tumaas na yung presyo ng palay. Ganun pa rin mababa pa rin 10, 11 pesos, 11.50. Yung maliit na taas na yun, napakaliit yun kasi ang cost of production natin 14 pesos. So, kahit na nga ba maitaas mo yan ng 14, 15 pesos, ganun pa rin, lugi pa rin yung mga magsasaka. So, hindi ko makita na mahahabol natin yung magandang presyo ng palay dahil nagsisimula tayong umani at yun nga, late yung pagkasus ng unlimited importation. Sana po, hilingin natin sa Presidente at lalo na sa mga nakaupo ngayon sa Congress at Senado. Alam ko, matindi ang mga pinagdedebatihan ngayon. Pero hindi nga natin mapapabago ang taripa dahil wala na ito sa kapangyarihan ni Presidente. Nandun na sa mga congressman at sa mga senador. So sana po, bukod sa politika, pakinggan nyo rin naman yung mga magsasaka. Kasi immediate ang pangangailangan ng mga magsasaka. Kung may tatasagan ng taripa ng mabilisan, baka masalba pa natin yung mga maluluging mga magsasaka. Marami nang nalugi So sana may salba natin yung mga susunod pa na mag-aani. So yun lamang po, sana pakiusapan natin lahat ng mga nakaupo, mga congressman at senador na pakinggan yung mga magsasaka. Para sa akin, yung ginagawa ngayon ng DA na itaas yung taripa, that's highly commendable. Maganda yung kahit pa paano, nagbabago sila na gusto na nilang itaas ngayon ng taripa. Kaya lang, yung bang ibababa, itataas lang daw muna natin sa 25%.
bago gawing 35% para hindi daw ma-shock yung market. Ah, di ba binigla din naman natin yung market noong biglang binaba natin yung taripa from 35% to 15%. Biglaan yun. Sinong na-shock? Eh di yung mga magsasaka, biglang lugi. Hindi pa nga na ibababa yan from 35% to 15% dati. Na, inunahan na silang ibaba yung presyo ng palay. Bagsak na, lugi na agad. Din. So, um, yung aming nire-recommenda, talagang itaas na rin natin, ibalik natin to 35% kaagad. Kasi yun naman yung pinanggalingan yan eh. Saka doon din natin makikita yung magiging reaction ng market. Ibig sabihin, hindi na talaga nagiging competitive yung market. May mga nagko-control na talaga. Kung ibigla natin itinaas yan to 35%, una-una marami tayong makukolektang mga taripa. Ibig sabihin, mas marami tayong pondong malilikom para sa mga magsasaka natin. At doon din natin makikita na tataas ba agad yung presyo ng palay. Kasi yun nga, nagkaroon na sila ng pangmalawakang epekto eh. Ang dami nang naipundar na mga sobra-sobrang bigas, mapa-imported man o local. Imagine na, ang DA nagre-report ngayon, napakarami daw nating na-produce na palay noong first quarter. Tapos, for the first time, napakarami din nating na-import sa 4.5 million metric tons. So, sobra-sobra talaga tayo ngayon ng bigas dito sa Pilipinas. Kasi nga, yan yung mali pagka ginawang unlimited ang importation ng bigas. Sobra-sobra tayo ngayon. Kaya, ang hindi ko matanggap, sobra-sobra na nga tayo ng bigas. Bakit yung presyo ng palay lang talaga ang sobrang bumababa? Hindi yung presyo ng bigas. Di ba kung sobra-sobra na talaga yung bigas, dapat bumagsak na yung presyo niyan to around 20 pesos. Kung ganyan. Kaya lang ang nangyayari, yung 20 pesos na bigas na programa ng gobyerno, kakaunti pa lang din naman ang nabebentahan. Samantalang sobra-sobra na nga tayo ng bigas, bakit hindi pa rin natin napapababa yung presyo ng bigas? So yan yung mga malalaking tanong na kailangan nating masagot. At sana, masagot din natin kung ano ang dapat gawin ng gobyerno, anong dapat baguhin sa batas para naman maging competitive ang market. Yung bang talagang yung mga consumers nakikinabang sa dapat ikababa ng presyo ng bigas, at the same time, napoprotektahan talaga natin ng lehitimo yung mga magsasaka.